So, ito muna tayo, regression and correlation. So, ang formula, ay hindi muna formula. Alamin nyo muna yung like, paano i-interpret yung correlation. So, ayan, nilibelan ko na lang siya kasi like, nakakapagod kaya magsalita. Kaya ang ginawa ko PNC, BS, NC, SNC, MNC. Basta yun. PNC meaning perfect negative correlation. Alam nyo na yan. Dapat alam nyo na yan. Kasi, alam nyo na yan. O, naglagay ako ng like practice. So, R is equals to 0.78781 is strong positive correlation kasi nandito siya, between siya ng 0.6 tsaka 0.79. R is equals to 0.95, very strong negative correlation kasi between siya ng negative 0.8 and negative 0.99. R is equals to negative 0.389 is weak negative correlation kasi nandito siya between siya nito. Tapos R is equals to 0.53 is equals to moderate positive correlation kasi nandito siya sa between nito. Tapos R is equals to negative 0.49 is moderate negative correlation kasi between siya nito. Ayun. Tapos, ito yung formula ng correlation. Like, ito yung medyo mahaba na nakakalito. Ayun. So, ayan. Basta yan yun. Alam nyo na yan. Screenshot nyo na lang. Yan, screenshot nyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So, ito. Meron tayong like, given problem. So, given the scores of keme-keme, yan, ang X natin is statistics, Y is basic math. Whew! So, ang una kong ginagawa is hahanapin ko like yung mga value ng estimation of X, estimation. Average ba to? Anong tawag na dito? Summation, value estimation. Ayun, summation of X squared, summation of Y squared, summation of X and then squared, summation of Y and then squared, summation of X times Y and N. Yun lang yung mga kailangan. Hindi naman masyadong, makukuha nyo na yun sa calcu. Basta ito. Like, dapat alam nyo na yun mode. Kita nyo ba? Dapat kita. Tapos stat, tapos itong number 2, yung A plus BX, tapos input nyo na lang dyan, tapos yan, tapos i-stat nyo lang, tapos yung sum ba? Oo, sum. Tapos yan na, pindutin nyo na lang. Alam nyo na yan. Basta yan, tapos substitute nyo lang. Yun nga, ang formula nga natin, nito, correlation is N times summation of X times Y minus summation of X times summation of Y divided by square root na itong lahat ng to. Then, basta unahin nyo palagi na sa parenthesis, yun na yun. Ayan, substitute, ayun. Substitute nyo lang, yun. So, eto, ang ginawa ko dito, like, tinuloy-tuloy ko na siya dito sa baba. Ang inuna ko muna nasa baba kasi, pakin nyo ba? Yan, 10 times 1,933, then yung sagot na nisusubtract ko dito sa 18,769. So, is equals to 561. And then, eto naman, next naman is 10 times 2,186 minus 21,316 is equals to 544. So, dito naman, ang ginawa ko, 10 times 2,029 is equals to 20,290. Ito, pinag-multiply ko lang, then is equals to 20,002. Then, subtract nyo silang dalawa, magiging 288. Then, ito, 561 times 544. Di ko alam kung anong sagot niyan. Tapos, in-square root ko lang yon, magiging 552.43. Then, divide mo lang itong dalawang to, magiging R is equals to 0.521. So, ano nga ba ang interpretation? Na computed, R is equals to 0.521 shows a moderate positive correlation. Since ito nga, nasa gitna siya nito. Yan, basta dapat alam nyo rin to. Correlation between student score in statistics and basic math. And then, Wait lang kayo Long. Wait lang, hanapin ko yung interpretation. Hindi binigay. Dapat binigay ito niya. Ay, ito pala. Ang interpretation shows that there is a moderate positive correlation between scores. Oh my God, ang galing ko. Student score in statistics and basic math. This shows that as a score in statistics tends to increase, the score in basic math increases as well. And also, we concluded that there is direct relationship between scores in statistics and basic math. Basta yun yung interpretation. Buti na, nasa last page na. Ito, correlation pa rin to.
Correlation yan ha. Basta yun, same lang siya ng process. Ayan. Tapos, in-input ko lang tong x and y dito sa calcu. Alam nyo naman na kung paano yun. Tapos, like, kinuha ko yung yung summation ng x, summation of x squared, summation x, and then squared, summation of y squared, summation of y, and then squared, summation x times y, and then yung total number. Then yun, substitute nyo lang siya dito. Total ng ginawa ko kanina, yung nasa baba inuna ko, 10 times 145,951 minus 1,437,601. Ang sagot dyan is 21,909. Then dito naman sa kabila, 10,000 na naman. 10 times 108,675 minus 1,071,225. Sagot yun is 15,525. So, dito naman, 10 times 122,505 equals to 1,225,050 minus 1,199 times 1,035 equals to 1,240,965. Subtract nyo lang siya, magiging negative 15,915. Then ito, multiply nyo siya. Then, hindi ko alam kung anong sagot. Tapos, in-square root ko din. Ang sagot is 18,442.81. Then, divide nyo silang dalawa. Magiging sagot is R is equals to negative 0.863. Oh, wow! So, since yun nga, nasa between siya ng negative 0.8 tsaka negative 0.99, magiging strong negative correlation siya. So, ang interpretation natin yan, there is a very strong negative correlation nga, nasa between the supply and the price of dragon fruit. And it also shows na kapag the supply of dragon fruit increases, as dragon fruit supply kulang, oh my god, supplies increases, the price of the dragon fruit also decreases. So, parang pataas kapag hindi siya direct proportional, yun ang sagot. Ito na, last problem. Kaya nga bawal talaga ako magturo sa mga bata kasi ubos na ang pasensya ko palagi. Tuyo ang lalamunan ko ngayon pero pag chismisan talagang go na go. Labo na naman pala. Sasendan ko na lang kayo ng picture. Basta to. Ano na to? Regression na to regression. Given the following data. Basta yun. Ito ang x natin is si mother's height. Ang y natin, daughter's height. Ayan. So, yun, sa regression, hanapin din natin to. Yan, summation of x squared, summation of x, and then square, summation of x times y, and then yung n, tapos summation of y. Yan, tapos unahin mo na natin i-compute si b. Kasi si b, given na siya. So, ang formula ni b, ito. Ang formula ni b is ito. Kita nyo ba? Yan. Ito. Basta, yan. Yan na yun Screenshot nyo na lang. Screenshot nyo. Screenshot 1, 2, 3. Screenshot 1, 2, 3. Ayun, tapos substitute nyo na lang. Yan, substitute nyo. 8 times 31,949 minus 255,025 is equals to 567. Excuse me. Tapos, 8 times 32,326.8. Then, susubtract natin siya dito sa product nito ng 505. Ano to? 505 ba to? 505 times 511.4. Subtract natin sila dito, magiging 357.4. Then divide natin, magiging 0.63. Ito yung value ng B. Since nahanap na natin si B, hanapin natin si A. Ito, formula ni A. Ay, mali na naman. Formula ni A. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dito, basta Y bar minus BX bar. So, yun, substitute. Ang Y bar natin, may kita natin yun ulit dito sa calcu. Alam nyo na yan. Ayan, stat. Tapos, nasa var yan siya, var. Tapos, ayun, yung 5 tsaka 2 ko. Ayan, may Y bar, tas X bar. Yan, yun yung, value nun. Yun, ang value ng Y bar natin is 63.923 minus, ito ang B, 0.63 times X bar, 63.125 equals to 24.14. Yan yun, substitute lang natin siya. Yun na yun. Ito na yun. Ito na yung sagot. Tapos parang like meron pa siyang another problem na what if magaganto, isa-substitute yun lang siya dito sa X para makuha mo yung sagot. Yun lang. Hindi ko na siya nasulat dito kasi sorry. Wait lang. O sige, maghahanap ako para sa atin para magets. Nandito na pala. Oh yeah, I need to know
You're exciting, come and find me. Ayan, kunwari, what is, second problem is like, what is the best predicted height for a daughter whose mother's height is 66 inches tall? So, yung 66 inches na yun, isa-substitution lang siya dito sa x, tapos, yun, 0.63 times 66 plus 24.14 is equals to 65.72 inches. Yun. Yun. So, ito, ang interpretation natin dito, medyo mahaba siya. And, yun, sinamarize ko na lang. The result of the slope of the line is b is equals to 0.63. Suggests that every 1 inch change in mother's height, there is a 0.63 inch change in daughter's height. Since b is positive, the daughter's height is directly proportional to mother's height. Thus, we can conclude that the taller mother has taller daughter. Yun na yun. Thank you. Bye!